Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at sa pagkakataong ito, katulad ng sinabi ko po sa inyo, nasa part 2 po tayo. Akin pong binigyang pansin na sa buhay natin bilang Kristiyano, it is good to experience God's promotion and to enjoy this promotion. Yung bang maranasan natin, I'm sure nakaka-relate po kayo dyan. Kasi binanggit ko po, ng usapang promotion ay hindi lamang po usapan sa posisyon po natin. Ito po ay usapang promotion sa position, profession, and possession. Kaya tayo mismo makapagpapatunay yung antas ng ating buhay, kung paano pong marami na po ang naiparanas ng Panginoon sa atin. Hindi po ba na-overwhelm nga po tayo sapagkat iniisip natin na talagang kung babalik tanawan po natin kung sino tayo kahapon, parang hindi tayo makapaniwala na maranasan natin ito, na makarating tayo sa kung ano at saan ang kinalalagyan po natin ngayon. That is actually a reality in the Christian life. It is because may Diyos na nagpo-promote, may Diyos na nagpapala. And it is good na hindi lang na-experience mo ang promotion ng Panginoon, kundi na-enjoy mo siya. At siyempre po sa kalunduan ng lahat, lagit-lagi yung i-exalt natin ang Diyos sa ating promotion. Di po ba? We need to exalt God sa promotion po. Kung inaangat niya tayo, the more that we should praise Him. The more that we should thank Him. Yun po ang pinaka-paalala po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, balikan muna natin ang ating teksto para sa ating pagpapatuloy. Ito po ay part 2, mga kapatid. Ngayon, parang ang sesentrohan ko po yung mga susi para talaga ma-promote tayo. Keys, di ba? Para po to God's promotion. If you really want to experience, enjoy the promotion of God, pansinin po natin ang mga susi na ang Diyos mismo sa kanyang salita ang nagturo po sa atin. Pero napakaganda po, nabasahin muna po natin ang ating tekstong muli. Psalm chapter 75, verses 6 and 7. Okay, mga awit. Kabanatang 75, Psalm chapter 75, verses 6 and 7. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one, and setteth up another. So muli po, pagpalain ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. So, ang ating pong naging paksa kahapon, masasabi ko po na talagang obviously, kumilo sa puso ng marami. Ang isa pong dahilan kung bakit ko po sinasabi na napakaganda po ng naging response ng marami po sa ating mensahe. Kasi po, even after nung ating naging pagsasalo-salo, kung tutusin, nagko-comment na po kayo, samantalang tayo po ay nag-aaral. Pero nakakatuwa at nakaka-encourage po na even after nung ating naging pag-aaral, I receive a lot of messages. Talagang sabi po nila, very timely. Sabi po ng ilan, sapul na sapul. Kailangan ko po ang mensahe. Alam niyo po, yung mga attitude na ganyan, dahilan para tayo po'y lalong pagpalain ng Panginoon. Kaya ngayon po, mga kapatid, ako po ay eager na talagang bigyan talaga ng part 2 ang ating naging talakayin kahapon. So kahapon medyo tanghali po tayo sapagkat medyo nahaba po ang fellowship naming mga pastor kahapon. At kailangan pong bigyan ng konting pahinga ang katawan. Kaya po ako'y nag-decide na medyo na late tayo. At sorry nga po, na lito na po ako, na-confuse na po ako doon sa oras. Kaya po medyo naabutan pa ng konti yung kay Pastor Neil Keke. Pero wala pong problema. May understanding po kaming dalawa patungkol po sa ganyang mga bagay. Kaya thank you, Pastor Neil, for understanding my situation yesterday. So, yun po mga kapatid, mas makakabuelo kasi pagka medyo napahinga ng konti po yung katawan. And thank you for your concern, especially sa mga nagpapaalala. Ano po? Sa mga nagpapaalala. So, this time mga kapatid, ang bibigyan po natin ng pansin ay ang mga susi upang tayo po ay ma-promote. Binanggit ko po sa inyo kanina, hindi posisyon lang ang pinag-uusapan. Sa usapang secular, marahil isa po yon. Pag pinag-usapan ng promotion, ang pinag-uusapan sa company, sa office, trabaho. Pero alam nyo po, sa spiritual aspect, sa maraming kaparaanan po, inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-aangat po sa atin. Maging sa kabuhayan natin, di po ba?
So it is also applicable na yung pag-angat ng ating kabuhayan, promotion din po yan ng Panginoon. Yung paggamit ng Panginoon sa atin, promotion din po yan. At naikwento ko nga po sa inyo, di po ba, nung early years ng aking Christian life, ng aking spiritual life. Kaya nga very thankful ako kay Ma'am Melda Claridades sapagkat sa totoo lang, ako po yung nagkaroon ng advantage na naging malapit din po sa kanya at kami po yung nakakausap at na-mentor po niya ako in a way na naging rason kung bakit talagang mas motivated po ako noon sa paglilingkod ko sa Panginoon. And even simple thing na ipagagawa po ng pastor, talagang nandun po yung aking eagerness na magawa po yan. At medyo nakapagpatotoo po ako sa inyo tungkol sa kung paano po na hindi right away sa church kaagad, ako po'y tumatayo. No, in-enjoy ko po yung privilege na binigay ng Panginoon in conducting Bible studies at yung ilan pong mga visitations, discipleship, at talagang nakaka-enjoy kapag ka po ang buhay natin inaangat at ginagamit ng Panginoon. Hindi po talaga maganda na ang Kristiyano stagnant. Hindi po maganda na nakastuck lang po tayo. Mas maganda po na bilang Kristiyano, medyo talagang umaangat po tayo sa antas ng ating kabuhayan, sa antas ng ating paglilingkod, sa antas ng ating pong ministeryo, sa atin pong Panginoon. So, dito po, idiniin natin na ang source talaga ng promotion ay ang Panginoon. Ang source ng lahat ng bagay ay ang Panginoon. Ang sabi po, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ang sabi, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. So, ini-establish natin na ang pag-aangat, Diyos po ang makagagawa niyan. At pag kailangan namang ibaba ka, Diyos din po ang gagawa niyan. Kaya ngayon po, mga kapatid, mga taga-subaybay, maganda po na maging maingat po tayo sa pakikinig, and it is always good to develop that kind of attitude that every time we listen to the preaching of God's Word, talagang ang sinasalamin natin, yung mga sarili po natin. Okay? So, para po tayo ay patuloy na i-promote ng Panginoon, ito po ang ilang mga paalala mula po sa Biblia. Pagtuturo po ito ng salita ng Diyos. Okay? Number 1, be humble before God. Kung gusto po natin, mga kapatid, na ma-experience ang promotion po ng Panginoon sa atin, maging mababa po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yes. Itong reminder na ito, kailangan po nating lahat ito because being human, may ganun po tayong tendency. Ito po ay ipinapaalala ng Panginoon kahit nung panahon po ng mga Israelites. Sinasabi niya na kung kayo ay pinakain ko ng mana, kung kayo ay naipagtayo ko ng inyong bahay, sa madaling salita, kung kayo ay pinanagana at pinagpagpala ko, mag-ingat kayo na makalimutan nyo ang inyong Panginoon. Okay? At dumating kayo sa punto na sa kasaganahan na tinatamasan nyo, ang kininyo na kayo ang dahilan. Nagsikap ako, diba? Nagmasipag ako, ginawa ko ang lahat ng magagawa ko, kaya ako narating itong narating ko. Yan po mga dating na ganyan, delikado po yan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ang maging mababa ang ating puso, na ating kilalanin that everything that we are enjoying in this life, it is because of Him. It is always because of Him. Ang Diyos po ang dahilan kung bakit tayo kumakain. Ang Diyos po ang dahilan kung bakit tayo napagpapala. Ang Diyos ang dahilan kung bakit meron po tayong nararating. So, delikado po na dumating sa punto ng ating buhay na kapag tayo po'y nanagana o sa salitang mas ginagamit ng marami, yumaman, ang sasabihin natin, I have gotten me this wealth. Yun po'y kapalaluan, mga kapatid. Na mag-isip po tayo na sa kalagayan natin ngayon, tayo po yun. Mga kapatid, always acknowledge God sa lahat ng nararating natin. Yung mga naranasan po natin, mga kapatid, if not of Him, if not of the Lord, hindi ko po mararanasan. Yun po ang magandang attitude, mga kapatid. Always develop the attitude of humility. Yung kapakumbabaan. Sabi nga po ng Bible, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.
Yan po ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga pinayuhan sa 1 Peter chapter 5 and verse number 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ang humility po ang isa sa keys upang tayo po ay itaas patuloy ng Panginoon. Alam nyo, sa akin personally, napakalaki pong encouragement, napakalaking, importanteng reminder sa akin. Yung pong mga nagsasabi na evangelist, pastor, bishop, natutuwa po kami kasi mula nung nakilala ka namin noon, maging sa kung ano yung nararanasan mo ngayon, kung ano yung nagiging kasaganaan mo ngayon, yung mga nararating mo ngayon, nakakatuwa lang na hindi ka po nagbabago. Ang ibig nilang sabihin, hindi tumatayog. Well, para sa akin po, napakagandang comment po yon. Napakagandang marinig na observation po ng tao yon, na hindi ka tumatayog, hindi ka tumataas. Alam nyo, maganda nagpapaalalahanan din po tayo. Kapag kasi dumarating doon sa punto na nagagamit ka na ng Panginoon, minsan iba na arrive natin eh. Di ba? So, if God is using you, if God is blessing you, you should praise the Lord, but never nagagamitin mong dahilan yan para tumayog ang iyong pag-iisip, para tumaas ka. Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi na sino mang nagpapakababa ay matataas, at sino mang nagmamataas ay mabababa. So, yan pong paalalang yan mga kapatid, para sa akin po, napakalaking tulong upang maging maingat po tayo. Kaya nga, kung kayo po ay pinaparanas ng Panginoon ng mga magagandang karanasan sa buhay, marami pa po ang gustong iparanas ng Panginoon. At gusto po ng Diyos na tuloy-tuloy na pagpalain po tayo. Kaya lang, pagka medyo naramdaman na ng Panginoon, na medyo tumatayog na tayo, medyo naiba na po tayo, nako, nagsisimula na pong malagay sa panganib ang ating buhay. Tatandaan nyo po na ang ating pag-aaral, ang ating teksto, ang sabi po, God is the judge. But God is the judge. Hindi po yun sinasabi ng tao tungkol sa iyo, bagamat nakakatuwa, nakaka-encourage, still, Diyos pa rin ang nakakaalam ng puso po natin. Di po ba? But God is the judge. At ito po yung gusto kong medyo, kung possible, na ma-memorize po natin para maging reminder sa atin na ang Diyos natin, hindi lang siya yung may kakayahang itaas ka. Kasi ang sabi po, He puteth down one and setteth up another. So, yun po yung magkabilang panig ng katotohanan patungkol sa Diyos, na siya po kayang mag-promote, pero kaya rin niyang mag-demote. Kaya rin po ng Panginoon na ibagsak yung mga dapat ibagsak, mga kapatid. So, kaya nga, for me, because ang ating encouragement is for us to experience God's promotion and to enjoy God's promotion so that we can exalt God in our promotion. Kaya iyon po yung ating pinapaalala ngayon. Be humble before the Lord. Maging mababa po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng darating ka sa punto na yun ang magiging kaisipan mo. Galing ko to, lakas ko to, pagsisikap ko to, diskarte ko to. Mga kapatid, wag. Diba? Kasi ang Diyos ang pinanggagalingan ng pagpapala. Sabi ko nga, it is always good to somehow consider the Word of God, especially sa mga rebuke and reminders po. Yung human tendency na yan, ingatan natin. Wag na wag pong mangyari na kung kailan pa pinagpala ka na, doon ka pa nakalimot. Dapat ka, the more na pinagpapala ka, the more na kumikilala ka. Amen po ba? The more na bine-bless ng Diyos yung buhay mo, the more na dinadala ka sa pag-alala sa Diyos na nag-bless ng buhay mo. Pero minsan, nakakalungkot, di po ba, na matapos pagpalain, lumihis. Matapos may marating, nagmalaki, nagmapuri. Kayo na po ang nagbigay ng dahilan sa Diyos upang tayo po ay kanyang ibaba. Sapagkat iyan po ang maliwanag na prinsipyong itinuro sa atin. If you really want God to exalt you, if you really want God to promote you, you better learn to humble yourself. Maganda pong matutunan natin na ibaba ang ating pong mga sarili. Amen?
So, ikalawa po, be honest before the Lord. So, dito naman, ang gusto kong bigyang pansin, yung pong katapatan natin sa Panginoon. Mahalaga po mga kapatid na tayo po sa buhay natin, maging matapat po tayo sa Diyos. 'Di ba? Ang idea po mga kapatid, kung ang pag-uusapan, yung katapatan po sa Panginoon, yung bang dapat kasi yung integridad po natin, yung hindi natin dinadaya ang sarili natin, hindi natin pinapaniwala ang sarili natin sa mali, kundi totoo lang po tayo. Mga kapatid, yung pong honesty sa Biblia po, napakalaking bagay nang maitutulong po nito sa atin. Para ang Diyos po, i-promote po tayo, maganda po na maging totoo tayo sa buhay po natin. Kung ano po yung masasabi po nating katotohanan, yung katapatan natin, mapanatili po natin yan mga kapatid. Sa totoo lang po, para sa akin, pagka ang isang Kristiyano na buhay, na pati sarili niya dinadaya niya, parang ito po yung siguro talagang pwede na nating tiyakin, walang mararating. Hindi po ba? So kasi kapag ka ang isang tao honest, papasok na po doon yung humility. Hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa yan, mahihirapan ako dyan, talagang kundi sa Diyos. Yung idea na yon, kaya yung honesty and humility, pagka ang isang tao, like for example ako, kung magiging totoo ko sa sarili ko, yes, I praise the Lord because God is using me. Pero sa pagiging totoo ko po, mga kapatid, alam ko, yun ang dahilan kung ba't ginagamit ako ng Panginoon. Ibig sabihin, aminado po ako. Aminado ako. I am very honest sa harapan ng Panginoon. Lord, kung ako lang to, hindi ko kakayanin to. Alam nyo, may mga pagkakataon po na ang tao po, pati sarili niya, dinadaya niya. So, importante po na tayo ay maging tapat sa harapan ng Panginoon. Pwede niyong sabihin, di po ba, si Moses, nung time na siya'y tinawag ng Panginoon, nagbigay siya ng mga excuses. At doon sa mga excuses ni Moses, pag tinignan niyo po, may mga bahagi doon na parang inaamin niya sa Diyos. Like for example, yung takot at pangamba niya. Di po ba? Yung pangamba at takot niya, ano sasabihin ko pag umarap ako kay Pharaoh, hindi ako magaling magsalita. Tapos, maraming bagay na kung saan binigyan po ng pansin doon sa kanyang, nagpakatotoo lang po si Moses. Pero, sinagot siya ng Panginoon. Diba? Kung pagsasalita lang ang problema mo, Moses, sino ba gumawa ng dila? So mga kapatid, para sa akin po, inuugnay ko lang sa katayuan ko po na talagang before, nagiging totoo lang ako, mukhang hindi po ako makakatayo, hindi ko po kakayanin yan. Ang kasarapan lang po, gumagamit ang Diyos ng magpapalakas sa iyo, magpapalakas ng loob mo, magdi-disciple sa iyo, mag-i-encourage sa iyo. So, mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay maging totoo sa harapan po ng Panginoon. Amen? It is good na tayo po ay maging true at maging honest sa harapan ng Diyos. Kasi, sabi ko nga, kaya tayo dumarating doon sa punto na nagagamit ng Panginoon kasi marunong tayong humarap at umamin po sa katotohanan. Kaya pagka po pinag-usapan yung gamit ng Panginoon sa iyo, kamusta? Aminado ka ba na sa buhay mo para magamit ka ng Diyos, ang kailangan mo ay ang kalakasan niya? Aminado ka bang mahina ka? Aminado ka ba na may kakulangan ka? Mga kapatid, honesty. Napakagandang bagay po na maging paalala po sa atin na ang isang Kristiyano ay dapat maging totoo, laging totoo sa harapan po ng ating Panginoon. So, una po, be humble before God. Ikalawa, be honest before God. Okay? Hindi kailanman po pwedeng iangat at itaas ng Diyos ang nabubuhay sa kasinungalingan. Mga kapatid, walang long-lasting effect po yun. Maring sumikat ka sa pasimula, pero kung wala ka sa katotohanan, mga kapatid, importante,
Finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things, di po ba? Yun po dapat, isa sa ating dapat tiyakin na sa buhay natin, nagpapakatotoo po tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, be humble before the Lord. Number 2, be honest before the Lord. Maging totoo po tayo at tapat tayo sa Panginoon. And then, mga kapatid, be hopeful in the Lord. Be hopeful in the Lord. Hindi po magkakalayo ang pinakakonsepto ng ating pong ibinabahagi ngayon. Okay? Sa humility, kakailanganin mo ng honesty. Diba? Sa pagpapakababa, kakailanganin mo ng pagpapakatotoo at pagiging tapat. Okay? Kasi po, kababaan ng loob ang katapatan sa sarili. Na kung ikaw ay mahina, aminado kang mahina ka. Na kikilalanin mo na ang dahilan lang kung bakit nagagamit tayo, kung bakit nanagana tayo, kung bakit napagpala tayo, kung bakit minarating tayo, kung aminado ka, magiging tapat ka sa sarili mo, na hindi ako ito, Diyos ito. Tingnan niyo po, yung kaugnayan, nung honesty and humility, kung kayo po yung observant, especially members of Living Water Baptist Church, pansinin niyo po na kapag tayo may invitation, okay, pagka lalapit na po sa altar, ano po lagi ang sinasabi ko? Di po ba? Yung idea po ng humility and honesty, yung humbleness. Maging totoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Magpakababa po tayo sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, kasi yung pong pagiging totoo mo na magdadala sa iyo sa pagpapakababa, patutunayan po yan ng pag-asa at pagtitiwala mo na ang inaasahan mo talaga, ang pangahawakan mo talaga, Panginoon. So sa madaling sabi po mga kapatid, sa susi upang tayo po'y i-promote ng Panginoon, una po, magpakababa tayo sa kanyang harapan. Pangalawa, magpakatotoo tayo at maging tapat tayo sa kanyang harapan. Pangatlo po, be hopeful in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa Diyos tayo manghawakan. Sa Diyos tayo umasa, mga kapatid. Tatandaan niyo po na ang iaangat ng Diyos, yung mga natutong pagtiwalaan siya. Yung natutong panghawakan po siya, mga kapatid, sa kanyang pangako. Marahil sa inyo pong mga dinadaanan ngayon, kung ang pag-uusapan nakikita, nakakahina ng loob, parang gusto mong sumuko, parang gusto mong bumigay. Pero mga kapatid, gusto ko pong malaman nyo ito, na talagang yung pong mga pagkakataong ganon, yun po ay pagkakataon din para patunayan mo na meron kang tiwala sa Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, yung mga sirkumstansya sa buhay, di po ba? Yung mga conflict at matitinding laban sa buhay, yung mga pagsubok na yan po ay dapat nagdadala sa atin sa buhay na sasandal at magtitiwala sa Diyos. Uulitin ko po, pag hindi ka naging totoo, hindi ka magiging humble. At sa usapan ng pagpapakababa, ito po ay ipapakita na dahil aminado ka na hindi mo kaya, yun po ay katapatan, and at the same time, kababaan. Pero ang katibayan po na totoo ka at nagpapakababa ka, kikilala ka at may pagtitiwalaan ka. At ang pangahawakan po natin ay ang Panginoon. Kaya sino mang umaasa sa Diyos, sino mang naghihintay sa Panginoon, yun po yung lumalakas. Remember, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, ang ibig sabihin po mga kapatid, in order for us to experience the promotion of God, yung pag-aangat ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang maipakita mo sa Kanya, yung lubos na pangahawakan at pagtitiwala mo sa Kanya. Mahirap pong kilalanin ng taong hambog na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. It takes humility, it takes honesty. In fact, iniisip ko po yan. Ano kaya magandang order?
Magsisimula muna po ba tayo sa honesty bago yung humility? Pero inisip ko na lang, either way, ang importante maipresent po sa inyo ng maayos. Ano po? Kasi ang akin pong binibigyan ng diin ngayon, mahirap po na maging mababa ang isang tao na siya mismo pinapaniwala niya ang sarili niya sa hindi totoo. Mga kapatid, kung hirap ka na, umamin ka na hirap ka. Kung di mo kaya, umamin ka na hindi mo kaya. Kung malungkot ka, umamin ka na malungkot ka. Kung nahihinaan ka ng loob, umamin ka na nahihinaan ka ng loob. Kung natatakot ka, umamin ka na natatakot ka. Bakit? Sapagkat yun ang magdadala sa iyo sa tinatawag nating pagkilala na kung mahina ang loob mo, lalapit ka sa magpapalakas sa iyo. Kung natatakot ka, lalapit ka sa magbibigay ng tapang sa iyo. Kung nagkukulang ka, lalapit ka doon sa alam mong tutugon sa pangailangan mo. Mga kapatid, mga minamahal, magkakaugnay po itong tatlong ito. At ito ang susi upang iangat tayo ng Diyos. Okay? Na una, maging mababa tayo, at para maging mababa tayo, magpakatotoo tayo, at sa pagpapakatotoo natin, kumilala tayo, manghawakan tayo, magtiwala tayo sa Diyos na siyang talagang susi upang tayo po ay mayangat. Pag bumagsak ka, siya ang magbabangon sa iyo. Kung hirap ka, siya ang magbibigay ginhawa sa iyo. Kung malungkot ka, siya ang magpapasaya sa iyo. Lahat ng kailangan mo, Diyos ang po pwede mong asahan. So, be hopeful in the Lord. Ang umaasa sa Diyos, ang nagtitiwala sa Diyos, yan ang palalakasin ng Diyos. Yan po ang masasabi nating magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Tingnan niyo po yung mga taong nanghawakan sa kanilang galing. Tingnan niyo po yung mga tao na ang pinanghawakan yung kanilang kakayahan. Di ba? Alam po natin yan. Kabinataan, kabataan, mapapagod, manglulupaypay. Pero yung sa Diyos umaasa, yung sa Diyos nangahawakan, yun po ang masasabi nating tatagal, mga kapatid. So if we really want to experience God's promotion, okay, it is good na matutunan natin ang mga tinalakay natin ngayon. Be humble before the Lord, be honest before the Lord, and be hopeful in the Lord. Mga kapatid, mga bagay na dapat nating laging tatandaan sa usapan po ng ating buhay sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, itaas po tayo. Ang gusto ng Diyos, iangat po tayo. So kaya ngayon po, ang hamon ko sa inyo mga kapatid, sa ating pinag-usapan, balikan natin yung teksto. Kanino raw po nang gagaling ang promotion? Sino po ang nagpo-promote? For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Anong idea? Sa north. Okay? Sa Panginoon. But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. Kung ang pag-uusapan ngayon, yung buhay po natin, at heto po ang Diyos, na may kakayahang mag-angat at may kakayahang magbagsak at magbaba, sino po o ano po ang ating pipiliing kalagayan? Gusto ko po i-promote ako ng Panginoon. Gusto ko makaangat po ako sa buhay ko. Gusto ko po talagang mapalakas ako. Gusto ko po magamit ako. Gusto ko po may marating ako para sa Kanya. Well, meron pong susi. Be humble before the Lord, be honest before the Lord, and be hopeful in the Lord. Mga kapatid, ako po'y umaasa na ang bawat pagtalakay po natin sa mga mensahe po, actually po, kung papansinin nyo, parang devotional lang po ang intention natin, pero may mga mensahe po tayong mapapakinggan na talagang kung magpapakatotoo po tayo, ito po ay preaching na talagang magdadala sa atin na sa aplikasyon, mga encourage, it's a challenge tayo to apply this message in our lives. Again, isang masayang almusal po sa bawat isa. Umaasa po ako na patuloy nyo po ipagpe-pray ang ministeryong ito. At kung paano gumawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin, lagi po nating panghawakan na siya po ang ating pwedeng pagtiwalaan. Be humble before the Lord, be honest before the Lord, and be hopeful in the Lord. Keys for promotion. Ang susi para tayo po ay ma-promote. Mga kapatid, let us experience God's promotion. Let us enjoy God's promotion.
and let us exalt God in our promotion.